Hi guys! Welcome back to my channel. In this video, pag-usapan naman natin kung ano-ano yung mga specs ni Avanza J manual transmission. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. Let's go! This is the Avanza J manual transmission 2022 year model, and meron po siyang tatlong variant including J, E, and G variant. Ang SRP niya is 838,000 pesos only. For the front area, equipped na po siya ng split type LED headlamps. Mas pinaangas, mas pinaliit na po ang kanyang headlamps. Tapos po meron po siyang LED clearance lamps. So mas maganda po dahil hindi na po siya ganun kalaki, mas makitid, pero mas malakas ang ilaw niya. With colored kit outside rear view mirror with power adjust. Okay na okay to. Dati nasa ano lang to nasa mid and high variant to, pero ngayon kahit yung J variant, power adjust na rin. Then kung mapapansin natin, ang kanyang fog light is naka-ready lang. So anytime pwede ka naman maglagay ng fog light dito. And for the grille, naka-material black front grille po siya. Halos kamukha niya sa Vios. Kasi halos lahat ng lalabas ng model ni Toyota, halos magkakamukha yung mga grills nila. Check naman natin sa likod. With colored kit outside door handles, mas okay ito, mas magandang tignan, hindi na po siya black. So technically para po siyang nasa middle grade or top of the line. So this one is full type antenna. So dito mo madidistinguish na J variant po ito. And also naka LED rear combination lamps na po siya with rear spoiler and rear window defogger. And also this one is intermittent plus reverse link rear wipers na po siya. Check naman natin yung pinakasukat na sasakyan na ito. So sa length niya, meron po siyang 4,395mm. Tapos po sa width, meron po siyang 1,700mm. And sa height niya, meron po siyang 1,665mm. So kung titignan natin, halos hindi na nagkakalayo sa Innova, no? Medyo mababa lang siya, pero mas pinalapad siya at mas pinahaba compared sa dati niyang model. For the wheelbase, so meron po siyang sukat na 2,655mm. So same pa rin siya sa dati. Mas okay yun dahil mas handling siya. Mas madali siya mamaneuver sa mga paliko, sa mga maliliit na daan, sa city driving actually. Kaya mas okay na okay ito. For the ground clearance, meron po siyang 180mm. Mas mababa po ito compared sa competitor. Pero mas maganda po siya dahil mas matipid po kumonsumo ng gas. Check naman natin yung suspension. Sa front, naka MacPherson strut type suspension na po ito. And sa rear naman po, naka torsion beam suspension. And for the brakes, sa front, naka ventilated disc. And sa rear naman po, sa likod, naka leading trailing drum brake po. Check naman natin ang engine bay. With the engine model of 1NRVE, ang kanyang benepisyo ay meron po siyang fuel efficiency. Dinesign ito para mag-contribute ng fuel economy. Pangalawa, performance. Sa kabila ng compact size nito, ang 1NRVE ay kayang ibigay ang sufficient power for daily driving and city commuting. And also reliability. Kilala si Toyota gumawa ng reliable engine at ang 1NRVE ay naka-align sa kanyang reputasyon. Samahan mo pa ng engine type na 1.5 liter 4-cylinder inline 16-valve dual overhead camshaft. Yung intake niya po na dual VVTi, paniguradong yung efficiency niya sa gas talagang solid. And yung displacement niya na 1,329cc with max output na 98 PS by 6,000 RPM. Max torque is 122 Nm by 4,200 RPM. Fuel system is electronic fuel injection and fuel tank capacity is 43 liters. And yung transmission niya is 5-speed manual transmission. Equipped na rin po ito ng keyless entry. Usually nakikita po ito sa top of the line and middle grade. At ang kanyang ignition is naka-rotary type pa rin po siya with power windows at saka yung power with speed sensing door locks. And naka-digital control front air conditioning na po siya. Tapos yung sa likod naman po naka-manual control lang po yung air conditioning niya doon.
Actually, nakakatawa dito kasi naka 6.75 inches display audio na po siya. Kasi before yung mga J variant, naka 2 din lang po yung display nito. With AM, FM, Bluetooth, auxiliary, and USB with 2 speaker system. And meron po siyang 4 na USB charger. Meron din siyang dalawang 12-volt accessories outlet. And yung fuel level warning, meron na po siya with key reminder warning and door ajar warning. With Optitron speedometer, mas makikita mo na ng maayos at maganda yung speedometer mo with tachometer also. And naka-segment type LCD MID na po siya with economy meter. Tapos po meron na rin po siya electronic power steering. Tilt adjust steering column with urethane steering wheel material. Day and night inside rear view mirror, driver sun visor, front passenger sun visor. With black inside door handles. And meron din po siyang one front assist grips. Meron po siyang dalawa din po sa likod na assist grips. Lever type parking brake. Urethane shift lever knob. Door armrest, brown accent door trim. And naka rear console box na rin po siya. Meron din po siyang 4 na pockets. Dalawa sa harapan and dalawa din po sa likod. And marami din po siyang mga cup holders. And equipped na rin po siya ng room lamp. Meron na po yung driver and front passenger personal lamp. For the seat material, naka-fabric type po ito. Tapos yung driver and front passenger niya, naka 4-way manual adjust. And meron po siyang dalawang headrest. Naka 60/40 yung tumble niya. And yung recline naman po with long sofa mode sa rear. Meron po siya 3 headrest. Then yung sa gitna naman po, 50/50 tumble naman po yun. Para po siyang naka-long sofa na po tayo dyan kapag hiniga nyo po. Tapos pwede nyo rin po siyang ihiga directly yung dalawa. Papunta naman po pa front. So para po siyang walang upuan sa likod. So pwede kang maglagay ng malalaking gamit. For the safety features, equipped na po siya ng SRS airbag sa driver side and front passenger with anti-lock braking system, with electronic brake force distribution, and vehicle stability control with traction control and yung hill start assist control. Yung for the seat belt, halos same pa rin naman yung dati. And meron na rin po siyang ISOFIX para po sa mga bata. And yun, halos wala namang pinagkaiba yung mga safety features niya. So that's it guys. Thank you for watching. I hope you like it. And kung meron ka pang katanungan, just comment down below. And kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to like, share, and subscribe. Goodbye.